Nagsimula ang ating episode kung saan makikita nating nag-uusap ang Baron at si Javier, na kung saan sinasabi ni Javier na isang linggo mula sa araw na ito ay ang kanilang pag-alis papunta sa Crimo, na kung saan 10 tao lamang sila na kasamang aalis, at dito ay sinabi ni Javier na huwag mag-alala ang Baron dahil babantayan nitong mabuti ang kanyang Master Lloyd. Sinabi ng Baron kay Javier na mula nung pumunta ang knight ni Viscount Lacona para i-blackmail ito para ibigay ang kalahati ng Meret's wetlands, ay sinabi nito na kung dati ay takot na takot ito at madali lang niya itong ibibigay, pero mula nang makita niya si Lloyd at ang effort ng kanilang mga villagers ay nakakuha ito ng lakas ng loob. Sinabi rin ito na siya ay laging nag-aalinlangan at walang kakayahan bilang isang pinuno, pero sinabi ni Javier dito na ito ang pinakamabait na tao na nakilala niya higit pa sa iba. Ngumiti at nagpasalamat naman ang Baron dahil sa sinabi ni Javier. Pero sinabi nito di niya masasabi na siya ay isang magaling na pinuno dahil lang doon, dahil ang tunay na pinuno ay may prinsipyo at handang gawin lahat na katulad ng ginagawa ni Lloyd, pero sa isip ni Javier na pera lang ang prinsipyo ni Lloyd, pero hindi niya dapat isipin yun, at napatanong ito sa sarili kung talaga bang mali ang maghangad ng pera. Sa ngayon ay di nito alam kung ano ang sagot sa kanyang tanong. Matapos nito ay sinabi ng Baron sa kanya na hindi na mission ni Javier ang bantayan si Lloyd. Sa halip ay hiniling nito na protektahan si Lloyd na tagapagmana ng kanilang lupain. Malugod naman itong tinanggap ni Javier. Matapos nito ay naalala ni Javier nung siya ay bata pa, kung saan tinatanong ito ng Baron kung anong gusto nito paglaki. Bagamat nahihiya ay sumagot ito na gusto nito maging isang knight na magpoprotekta sa kanyang pinuno, na ikinatuwa naman ni Baron at sinabi dito na sigurado ito na magiging malakas na knights sa buong mundo, at binigyan ito ng Baron ng espada na gawa sa kahoy, pero ang batang Lloyd ay pinagtatawanan ito at tinatawag na ampon, at pagkatapos ay sinira nito ang bigay ng Baron na espada kay Javier. Balik sa kasalukuyan, kung saan makikita na natutulog ang dalawa, nang biglang may isang tao na tangkang aatake kay Lloyd. Galit na galit ito na sinasabing kasalanan ni Lloyd lahat. At inatake nito si Lloyd. Ngunit biglang nagising si Javier na to the rescue sa natutulog na Lloyd. Hanggang sa magising ang tulo laway na si Lloyd. At dito makikitang nahuli ito ni Javier at lumalabas na ang taong umatake ay ang kanang betlog ni Visconde Lacona. Kinabukasan habang sila ay nasa kanilang proyekto na ginagawa, ay pinaaalalahanan ni Lloyd ang kanyang mga trabahador at sinabi na ang pinaka-importanteng bagay ay ang kanilang kaligtasan muna. At maya-maya ay dumating si Javier para ibalita na ang nahuling kanang betlog ni Lacona ay naibalik na sa kanilang lugar. Sasabihin sana ni Javier ang dahilan kung bakit siya target nito pero inunahan na siya ni Lloyd at sinabing, dahil sa ang Visconde ay nagbabayad ng malaki para sa tubig, kaya posible na agad niya itong tinanggal sa serbisyo. Na kung saan ay siya din mismo ay ganun ang gagawin, isa pa ay paulit-ulit lang din naman itong natatalo. Kung kaya nais nitong maghiganti sabi ni Lloyd. Napatanong tuloy si Javier kung expected na ba ito ni Lloyd. Pero sinabi nito na hindi niya ito expected pero alam niya na posible na ganito ang mangyayari. Dahil dito ay nasabi na lang ni Javier sa sarili na advance talaga mag-isip ang kanyang master. Napatingin si Lloyd kay Javier at tinanong ito kung ano ang iniisip nito. At kung anong klaseng pag-iingat pa ang dapat nitong gawin. Tila nagulat si Javier sa narinig. Sinabi pa ni Lloyd na nagpapasalamat ito kay Javier dahil dito ay malaya itong nakakagalaw ng maayos at ito ay tiwala sa kakayahan ni Javier. Dagdag pa ni Lloyd na kung sa palagay ba nito magagawa ng isang 5 years old na naligaw sa isang village na maraming halimaw, at nakasurvive sa napakalamig na klima ng walang tumutulong. Pero ikaw nagawa mo yun kung saan isa ka na ngayong ganap na knights. Tila naantig ang puso ni Javier sa mga sinabi ng ating bida dahilan para di ito makapagsalita. Na tila ikinainis naman ng ating bida. Gayunpaman ay nagpatuloy sa pagtaas ang approval rating nito mula kay Javier. Na kung saan mayroon na itong 1,675 RP. Pagkatapos ng kanilang proyekto na para sa patubig ay nagpunta na sila sa Crimo. Habang sila ay naglalakbay, makikitang natutulog ang ating bida sa likod ni Javier habang nakasakay sa kabayo. Nang biglang sinikwat ito ng balikat ni Javier para magising. Matapos nito ay nagtalo ang dalawa at sinabi ni Lloyd na turuan ito ni Javier kung paano mang-abayo. Pero tinanggihan ito ni Javier. Pero kalaunan ay tinuruan niya pa rin ito. Dahil sa mga nagiging achievement ng ating bida ay patuloy sa pagtaas ang RP nito dahil sa pagtaas ng kanyang reputasyon at pakonti-konti na itong nakikilala sa kanilang kontinente. Kasalukuyang RP nito ay 2,275.
Dahil dito ay masaya ang ating bida. Patuloy sa paglalakbay ang ating mga bida, hanggang sa marating nila ang bayan ng Cremo. Pagdating ay sinalubong sila ni Cremo. At agad naman na tumugon dito ang dalawa. Sinabi ni Count Cremo na naririnig nito na ito ay sobrang talented na builder at di ito makapaniwala dahil sa napakamaharlika nitong itsura. Sabay lapit nito kay Javier, kung saan tinanong pa nito kung engaged na ba ito, at inialok pa ang kanyang anak para dito. Dito ay makikitang tinatawag ni Lloyd si Count Cremo, kung saan nagalit si Count Cremo at sinabi nito na isang walang galang at bastos na isang servant si Lloyd dahil sa pag-interrupt nito sa pag-uusap ng dalawang maharlika. Sabi ni Cremo, na sobrang ikinadismaya ng ating bida, samantala natawa na lang si Count Cremo dahil sa mga nasabi nito, at humingi ng tawad kay Lloyd. Pero si Lloyd ay makikitang down na down sa sarili, samantalang si Javier ay nagpipigil ng pagtawa sa Gedli. Matapos nito ay sinabi ni Cremo na gusto nito bilhin ang mga alahas ni Lloyd para e-decorate sana sa estatwa na kanilang itatayo sa dagat, at sinabi na ang kanilang mga kalakalan ay patuloy na bumababa dahil sa pagpapakita ng isang malaking halimaw sa kanilang mga daungan. Dagdag pa ni Cremo na bagamat hindi pa sila nakakaranas ng direktang pinsala, pero ang existence naman ng halimaw ay nagbibigay takot sa mga tao. Dito ay naisip ng ating bida na may naaalala ito na tulad ng pangyayari na ito sa libro, kung saan di nila alam kung paano aatakihin ang halimaw na maging ang navy ng kanilang bayan ay wala ring magawa, kung kaya patuloy na naharap sa malaking paghina at crisis si Count Cremo, na ang akala ng ating bida ay may magagawa si Javier na makakatulong dito, pero base sa libro ay naputol na ito at hindi malinaw kung may susunod pa itong season. Dagdag pa ng ating bida na akala nito ay alam na niya lahat ng nasa libro patungkol sa lugar na ito pero hindi pa pala. Dito ay nagpatuloy si Count Cremo. Sinabi nito na ginawa na nila lahat ng pag-research para mapaalis ang halimaw at napag-alaman nito ang isang napaka-importanteng bagay. At sinabi nito na ang malalakas na warriors na komokontrol sa karagatan ay ang mga mermaids na kung saan ito ay kinatatakutan ng malaking halimaw. Kung kaya sinabi nito na iniisip nito na ang malaking halimaw ay matatakot kung makakakita ito ng mermaids. Kung kaya nais nitong mag-build ng isang estatwa ng mermaids. Pero sinabi nito na suko na ito dahil sa di nila kaya gawin iyon. Dito ay tila napaisip ang ating bida. Sinabi ni Cremo na wala na itong pakialam sa paggawa ng estatwa na iyon, pero ganun pa man sinabi nito na bibilhin pa rin ito ang mga alahas ng ating bida. Pero sinabi ni Lloyd dito na wag itong mawalan ng pag-asa. At sinabi na igagawa niya ito ng estatwa na gusto nito. Matapos ng pag-uusap ni Cremo at ng ating bida ay nagtungo na ito sa karagatan para mag-survey sa lugar ng kanilang pagtatayuan ng estatwa. Habang ginaw na ginaw si Lloyd ay makikitang nakangiti si Javier. At sinabing natutuwa ito na nakikitang nahihirapan si Lloyd. Na makikitang mukhang bad trip na ang ating bida. Samantala sinabi ni Javier na di nito maisip kung papaano gagawin ni Lloyd na makapag-build ng estatwa. At nasabi nito na maliban na lang kung si Lloyd ay gagamit ng magic. Sinabi ni Lloyd na magic of cement. Pero ang tanong nito sa sarili ay hindi nito alam kung paano siya makakagawa ng semento sa mundong ito. Samantala habang sila ay nasa daungan ay may lumapit na magandang dilag at nagtanong kung ito ba si Lloyd Frontera. At sinabing may gusto itong ibigay sa kanya. Dahil dito ay na-excite at nag-blush ang ating bida. Nagpakilala ang magandang dilag bilang Christine at sinabi na ito ang anak ni Count Cremo. Dagdag pa nito na nakita niya ito habang naglalakad sa paligid ng kanilang mansyon. At dito ay nahihiyang sinabi na Master Lloyd, na tila nagpakaba sa ating bida. Sabay iniabot ang sulat nito. Pero kay Javier pala nito inaabot ang sulat. Kawawang Lloyd, mas mukha pa kasing alalay kesa kay Javier. Kaya nasabi na lang ni Lloyd sa sarili na ayos lang iyon. Kinuha naman ni Javier ang sulat na pasimpleng tumingin kay Lloyd sabay itago nito sa loob ng kanyang damit. Tuwang-tuwa naman ang dalagita na tinanggap ang kanyang sulat. Subalit ang ating bida ay makikitang naiinis. Dahil sa tila walang nangyari para kay Javier. At dito ay mas lalo pa nitong inasar si Lloyd at sinabing hindi pa ba ito nakakatanggap ng isang love letter. Kagat-labi na nagagalit at naiingit si Lloyd. Habang sinabi naman ni Javier na di nito alam kung ano ang kanyang sasabihin para sa Master sa halip ay sinabi nito na lakasan mo lang ang loob mo Master. Dahil dito mangyak-ngiyak ang ating bida. Habang gumagawa ng layout para sa kanyang i-construct makikita ang mukha ng ating bida nagigil habang sinasabi sa sarili na hindi ito nagseselos, at sinabing yayaman ito, at kikita ng maraming pera, nang biglang tawagin ito ni Count Cremo,
Paglingon ni Lloyd ay napatanong si Cremo kung anong meron, bakit ganito ang itsura ni Lloyd. Dahil dito biglang amo ang mukha ng ating bida sabay lapit kay Cremo. Sinabi ni Cremo na nagulat ito dahil sa mga mata nito na tila gustong pumatay. Humingi naman ng paumanhin si Lloyd at sinabing focus lang ito sa kanyang trabaho. Dito ay sinabi ni Count Cremo na nakuha na nito ang mga materials na kakailanganin ni Lloyd maliban sa abo na nanggagaling sa bulkan. Pero mukhang isang napakalaking problema neto dahil yun ay isa sa pinakamahalagang ingredient sa paggawa ng semento, sabi ni Lloyd. Hindi naman posible ang pagkuha nito pero kailangan pa nilang magpunta sa bulkan mismo na kung saan halos kalahating taon ang magugugol na panahon papunta dito, sabi ni Count Cremo. Dahil dito ay sinabi ni Lloyd na wag itong mag-alala dahil siguradong makakahanap naman ito ng ibang paraan. Matapos nito ay patuloy sa paggawa ng sample si Lloyd, kung saan umabot na sa 129 ay palpak pa rin ang kanyang nagagawa. Tila nawawala na ng pag-asa ang ating bida, na kung saan pati ang mga alaga nito ay nag-aalala na para sa kanya, kung kaya niyakap ito ni Pudong at tila niyaya itong maglakad sa labas. Ganun din si Hamang at Bangol, pero dahil sa stress na ang ating bida ay nagalit ito at sumigaw na busy ito, nang biglang may naalala itong isang aso, na kung saan ang asong ito ay kanyang alaga sa tunay na mundo na namatay, na labis na nagpalungkot sa kanya. Dahil dito niyakap niya ang kanyang mga summon, at sila ay naglakad-lakad sa labas ng palasyo. Habang naglalakad ay nasabi nito na napakasama nitong tao, dahil sa nagiging maayos naman ang lahat pero itinuturing lang nitong machine ang kanyang mga summon, dagdag pa nito na ito ang pinakasyungang tao sa mundo kung kaya marami itong pinagsisisihan. At dito ay nagpasalamat ito sa kanyang mga summon, dahil dito ay itinuturing na rin ito bilang isang kapamilya ng kanyang mga alaga, at dahil dito ay nagkaroon ito ng mga bagong upgrade para sa kanyang mga summon. Hindi makapaniwala si Lloyd sa unexpected na mga bonus na natanggap. Dahil dito si Bangol na gustong magkaroon ng bagong skill ay pinagbigyan niya ito. Pagka-upgrade kay Bangol ay nagliwanag at ito ay nag-level up. Maging ang mga skill nito ay nagsitaasan din. At dito ay nakapag-acquire ito ng bagong skill, ang Volcanic Mana Blast, na lubos na ikinamangha ng ating bida. At dito muna natin puputulin ang video na ito. Kung nagustuhan mo at nais mong sundan lahat ng upload sa page na ito ay pakipindot lang ng subscribe button dyan sa ibaba. Pati na rin ang bell button para isa ka sa agad na mano-notify once may bago tayong upload. Maraming salamat.